Hello. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At to, papanorin natin yung nangyari kay Pokwang, mga ka-plastic, ha. Na kung makapapansin nyo dito sa reels ni Pokwang, o sa reels ng isang netizens, ay pinakita niya paano siya na nawalan ng pera, mga ka-plastic. At nakita mo yung mga transaction record niya. Isa-isa niyang pinakita sa mga publiko na sunod-sunod siyang kinain ng mga hacker, mga ka-plastic. So, base ito sa nakaraang content ko, kung napanood niyo yung recent content ko, panoorin nyo na lang kung ano yung dahilan, pero may dagdag paliwanag ang isang social media influencer na biktima rin sa GCash na nakain ng kanya, yung sa kanya naman is tawag dito ay na-restrict ang kanyang GCash account. So, panoorin natin yung nangyari doon, mga ka-plastic. So, ito yung paliwanag ni Kuya Gabriel. Tingnan natin. Cash scandal once again. Okay, so there was a post by a user on Facebook, si Rolando Tubo Jr., na nawalan siya ng pera. Okay, and sabi niya dito, tanggalin niyo pera niyo sa GCash. I'll just put the post over here. Ngayon lang to. Napaka-security conscious ko. Lagi ako nagpapalit ng MPIN at hindi ako nagpipipindot ng link. Naka-disable din mga cards ko sa GCash app. Napakalabo mangyari ito, 93K nawala in just 2 minutes. And actually, Pokemon was also a victim of this issue, wherein she lost around 85,000 pesos ata. And then there was someone na in interview, I think that was ABS-CBN, na 100,000 pesos in 2 minutes. This was a sari-sari store owner. Okay, so these are the updates. There's like a lot of updates. Update 1, apparently nangyayari ito sa maraming tao. We do not know how many, pero judging by how many people commented that they lost money during these times, ay quite bothersome, no? Number 2, walang kwenta GCash hotline, which I unfortunately talked about, I think what, two or a week ago. Kanina pa ako tawag ng tawag, walang sumasagot. This is like the biggest weakness of GCash. How can users trust your platform when your customer service takes forever? You are a bank. Well, sorry, not a bank, but you're a wallet. You are handling people's money. So you guys should be like you guys should be snappy, you guys should be fast, you guys should be there when something like this happens, no? Update number 3, gumawa. Tatanungin ko lang po, kung mayroon pong nakakaalam kung sino ba ang dapat managot sa kasong ito, kasi ang GCash ay marami na pong nabiktima di umano ng mga users na nagkakahalagang 100,000 ang laman ay nauubos sa loob lang ng 2 minuto, mga ka-plastic. So, nakakatakot nga naman na mag-ipon sa online wallet. Actually, hindi po bangko ang GCash, mga ka-plastic. Para lang siyang digital wallet na kumbaga sa panahon noon, 'di ba, ang pinaka wallet natin is yung wallet natin, yung physical wallet natin na traditional na ginagawa natin. Pero sa ngayon, para mas convenient, ginagamit na natin yung digital online, which is GCash, Maya o ano pa. Pero unfortunately, hindi talaga siya safe. Kasi una sa lahat, mabubungad sa'yo MPIN, 4-digit lang, madali lang ma-hack ang 4-digit MPIN, lalo na kung makikita niya yung number mo, yung pinaka-number ng GCash account mo. Whatever na may OTP man siya, magagawa ng paraan yun through email. Kasi maraming ways pag hindi ka nakatanggap ng send ng OTP, may iba pang paraan pwedeng gamitin yung Gmail account para doon isend yung OTP. Kaya mabubuksan pa rin ng GCash, mga ka-plastic. So, nakakatakot nga naman na kada minuto, kada oras, kada minuto ay may mauubos yung pera mo nang wala kang kamalay-malay. Abala ka nagtatrabaho, abala ka nag-aaral, abala ka na sa mga kung ano-anong bagay, ay bigla na lang ganito.
mauubos yung pera mo nang walang kamalay-malay. So, sino ba ang dapat managot sa mga puntong ito? GCash ba o yung hacker? Kasi GCash hindi talaga highly security siya na talagang wala kang aasahan Although meron akong pera doon sa GCash, pero parang na-encourage ko na rin yung sarili ko o kayo man na mga users ng GCash o Maya na ilipat nyo na lang po sa bank account niyo. So pag-aaralan ko pa yon kung paano siya ita-transfer through bank accounts. Para at least magtitira man ako ng konti doon sa GCash, siguro at least 500 pesos para kahit man nakawid man ng hacker yun, hindi gaanong mabigat sa kalooban kasi 500 lang naman yun. So back to the topic tayo mga ka-plastic. Tingnan natin kung ano sasabihin ni Sir Gabriel. Kami ng grupo ng mga kagaya ko na nabiktima ng scam na to. I actually checked this link around morning and there was like 249 members sa GC. I don't know right now kung ilan na. Update number 4, sobra dami na nawalan. And update number 5, sobrang dami na message sa akin, hindi na normal, sobrang lala na. Sumama kayo sa GC para mapagtulungan tayo. Update number 6, as of 4:53, apparently GCash approached him and told him what to do, whatever that. And you know, the same lyrics were in, yeah, we're on your case, we're gonna check on your case, let's see what happened, we're gonna return your money, blah blah blah, yada yada yada. Okay, and it was nice that in less than 24 hours this was fixed, but it's just hard then, no? Hard to trust a platform wherein yung mismong number nila ay nagagamit, like tama. Yung ka-teammate ko, may triathlon teammate, ay meron siya mismo yung GCash na text message, and then nagkakaroon ng halong scam messages. So ito yung tinatawag nilang smishing. We're gonna talk about that in a separate video. But I just hate the fact that when you read the message or when you read the comments doon sa mga post, sobrang daming naapektuhan, and yung mga naapektuhan is just for today. And if we look at my previous post regarding my account or yung mga na-restrict na hold ang account, there are tons of people commenting facing the same issues. I have OFW from Dubai, 120,000. I have a teammate, 8,000 pesos. Kahit na nagsend na ng verification documents, still hindi pa rin ibabalik ang pera. And you can go to that video, read the comments, and see for yourself if this is really happening or not. But I think GCash should really improve on their security, on their verifying process or whatever. Kasi sabi ko nga, 'di ba, dun sa previous post ko na paano sa isang Pilipino na kumikita ng 1,000, 5,000, 10,000 pesos, ma-hold yung pera ng isang araw, 3 araw, 5 araw. Some got their money after 2, 3, 6 months. Some are still fighting for their money. Na parang, dahil ka wala kang makausap na maayos, the ticketing system is very slow. Customer service is not that helpful. Kasi kahit yung kausap ko, when they ask, when they called me, is hindi pa rin sila aware kung anong nangyayari. The GCash said a different issue. The one handling my case said a different issue, and then parang there was like lack of coordination, whatever. I don't know what's happening with them. But if this happened before and is happening right now, and it's still continuously happening or nangyayari pa rin ng nangyayari, I mean, lawmakers should really look into this kasi they are positioning themselves as a wallet. They are positioning themselves as a trusted platform. Yet, this is always happening. Paano ko nasabing always? Again, go to the comment sections, read the personal experiences of the users, and one would say na baka naninira ka lang ito ganyan, then suddenly magre-recommend ka ng other platform. Well, I'm just... Hindi naman niya layunin na sirain ng GCash. Dahil based on his experience na nangyari sa kanya through online, na wala siyang kamalay-malay na nare-restrict na pala siya. Diba? Buti nga restriction lang ang nangyari kay Sir. Kung natulad siya sa ibang mga si Pokpok, nababalitaan na naubos ang kanyang
pera sa loob lang ng 2 minuto, mga kaplastic. So, ganun kabilis, ganun kagaling yung hacker, mga kaplastic. Kasi, ang GCash talaga, kung mapapansin mo, kapag nag-enter ka ng password, sobrang dali na lang. 4 digit lang. Sa dami ng mga gumagamit ng MPIN na halos parehas lang ng digit, may di malayong may pasok mo rin yung ibang accounts kapag nag-login ka. Diba? Napaka-simple lang yung security features ng GCash, mga kaplastic. Sobrang delikado at hindi siya highly recommended as impok ng mga pera o investing ng mga pera, mga kaplastic. So, napakahirap na ipagkatiwala mo yung 6-digit na pera mo sa ganitong application, which is GCash. Sobrang nakakatakot. Dahil in the end of the day, hindi mo na alam na pinapapak na ng hacker yung pera mo. Diba? Sa papanong paraan yun. Kasi ultimo nga yung mga malalaking platforms na hack eh. Diba? So, ganun. So, kutob ko lang ang mga gumagawa niyan, which is yung mga developer din ng GCash. Sila ang nakakaalam yan. Siyempre, alam nila yung mga pasikot-sikot sa application na yan, sa mga online wallets, at nasisilip nila yung bawat transaction ng tao, which is kapag masyadong madalas mong ginagamit ang GCash for transaction, online man yan, or via POS o ano man, talagang masisilip ng hacker yan eh. Kasi napakadali lang eh. Kapag ikaw ang pinaka-developer ng applet na yan, halimbawa kung sino man yung gumawa ng application na yan, siya ang unang-unang nakakaalam kung paano nila nasisilip yung mga pera ng mga taong gumagamit ng app na yan. Di ba? Yan yung isa sa mga instances na pumapasok sa isip ko na baka ganito na nangyayari sa GCash. Na sobrang napaka-easy lang siyang buksan kasi 4-digit PIN lang. Tapos, kahit na uso na ang SIM registration dito sa Pilipinas, parang, alam mo na, hindi ganun mataas ang seguridad ng gobyerno at hindi natin-trace kung sino ang gumagawa ng mga kalokohan ito. Diba? Tulad ng mga scammer. Bakit hanggang ngayon may mga scammer pa rin na nagsisend ng mga text messages sa mga users? Tapos, may SIM registration naman. Hindi naman matrace kung sino yung nasa likod dito. At hindi nila masabi. Ano nangyayari sa National Telecommunications Commission? Diba? Na parang wala lang. Nag-SIM registration pa tayo. Tapos, in the end of the day, wala rin naman palang silbi yung SIM registration para matrace kung sino yung gumagawa ng mga ganitong bagay na krimen. Diba? Mga kaplastic, sobrang nakakabahala rin na maging yung mga social media influencers, ultimo mga artista na bibiktima rin sa mga ganyang klaseng online wallet account. Diba? Kaya baka hindi na malalayo sa susunod na mga taon o panahon na baka ang GCash maban na rin at wala na rin gagamit yan. Ultimo Maya ngayon, ganun na rin nangyayari. Madali rin mahakang Maya. Kasi hindi naman kasi sila bangko eh. Diba? Meron ba silang bangko na outlet na yung physical store nila o physical office nila na GCash o Maya? Wala naman, di ba? Kaya paano ka magko-concern sa kanila? Magko-concern ka sa submit a ticket, di nila papansinin, mga kaplastic. Kasi nga, ang kausap mo doon is AI lang naman, which is artificial intelligence, mga kaplastic. Sobrang wala kang mapapala sa mga ganun, mga kaplastic. So, tuloy natin hanggang dulo. Sharing my experience. Someone told me before, bakit hindi mo sabihin niya nung nangyari sa Maya? Again, this is my personal experience with GCash, which I have experienced. That's why I shared I think that was a post 1-2 weeks ago regarding my account. And surprisingly, right now, may nangyaring ganito. Kaya nga, merong
Itong si Ronald Gustillo, the issue has been long running and it seems that despite previous complaints, it has remained unresolved. This is alarming for the consumers who put their trust on e-wallet providers to secure their funds. And this was the reply of GCash. This incident was isolated to a few users and we assure our customers that their accounts are safe. Well, one thing is for sure, they will not say what really happened. They will not admit their mistakes. And they will just put the blame. And they will just continue on blaming the users. They will just Yes. continue blaming the account holders regarding whatever issues na mangyari sa kanila. Pag ikaw umutang sa kanila, kasalanan mo pag di ka nagbayad. Pero Kasalanan mo pa rin. platform nila ka problema, kasalanan mo pa rin. Well, dahil papalapit ang Pasko, maraming manloloko dyan. Maging maingat. Do not click any random links. Do not Yes. click links agad-agad. Tignan nyo kung it's from a legit source or not. Maging maingat, maging matalino. And if you have money on these wallets, be it any wallet, siguro putting it on a platform with fast customer service, with a physical store, so mas madali ka magreklamo, mas madali ka makapagtanong. Kumbaga, if you are using GCash, PayMaya, GoTime, or whatever wallet there is available, daanan nyo na lang ng pera just for the pay bills, accept payments, and then at the end of the day, just transfer it to your trusted banks. Okay. G Ayun na. Siya na mismo nagsabi sa dapat kong sasabihin, mga ka-plastic. Huwag kayo magtitiwala. Do not trust sa isang mga online wallet na walang physical stores. At pangalawa, like he said, na huwag kayong maghanap kayo ng isang platform na may fast customer service na kapag kayo may concern ay mabilis ang response. At pangatlo, higit sa lahat, mas mainam talaga na i-transfer mo na lang sa bangko yung mga perang naipon nyo sa GCash, mga ka-plastic. So, sa ngayon, dumadaan na ngayon ng bare months at marami na naman na may scam daw. Sabi niya, like he said, na magkakaroon talaga ng ganon na instances na mangyayari sa susunod na panahon. Maging si Pokwa nga, naging biktima na eh. O, sino pa ba mga artista na gumagamit ngayon ng GCash? Siguro sa mga oras na to, baka naglipat na sila ng pera sa mismong bank accounts nila. Kahit ako, plano ko na rin ilipat sa Hello Money account ko yung pera. Para magtitira man ako, siguro mga 500 na lang. Sige, nakawin mo na lang yung 500 ko kung ikasasaya naman ng buhay mo yan, walang problema. Di, at least na i-transfer ko na yung pera sa Hello Money accounts ko. So, hanggang dito na lang akong opinion. Hopefully na sana mga gumagamit ngayon ng Maya o GCash mag-isip-isip na po kayo. Kung wala pa kayong bank accounts, magsimula na po kayong maghanap ng bangko na i-register nyo yung sarili ninyo. And then, after that, pwede na kayong maglipat ng accounts ninyo doon o ng pera ninyo para in the end of the day, mahakman yung natirang pera ninyo, hindi mabigat sa kalooban ninyo. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabi, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Candid Commentary Video na video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.